Kahit ang kanyang guro ay gagawa rin ng parehong desisyon. Di nagtagal, nagtungo si Baekhyun kasama ang kanyang guro sa kagubatan kung saan iniwan niya ang kanyang espada. Ipinaliwanag ng guro na kung nais talaga ni Baekhyun na protektahan ang dakilang landas ng immortalidad, hindi na dapat niyang talakayin ang nakaraan. Idinagdag pa niya na may mga tao sa mundo na kailanman ay hindi nagpapakita ng kanilang sakit. Kung talagang nag-aalala si Baekhyun, siya ang dapat maunang mag-abot ng tulong sa mga taong ito. Napansin ni Baekhyun na kung hindi niya aalamin ang nakaraan ng kanyang mga ninuno, magiging mas madali para sa kanya, ngunit nagkamali siya. Kaya't nagtanong siya, totoo bang ang pinuno ng mga nakatatanda ay kanyang apo? Naintindihan ni Baekhyun ang koneksyon nila nang una niyang makita ang pagkagulat ng Sacred Blade sa kanilang pagkikita. Napag-alaman na ang guro ay nagulat na makita ang kanyang apo na ganoon nakatanda. Hindi niya alam na namatay ang lalaki noong 3 taong gulang pa lamang ang kanyang dakilang lola, kaya nakakagulat na nakilala niya ito kaagad. Bukod dito, nalito rin siya sa sinabi ni Patriarch Onyma na isinilang pagkatapos ng pagkamatay ng Sacred Blade na nagkita sila noong 10 taong gulang pa lamang siya. Parang hindi ka panipaniwala ang pahayag na ito, dahil mangangahulugan nito na nabuhay ang Sacred Blade ng napakahabang panahon, 140 taon, na salungat sa lahat ng lohikal na ideya tungkol sa buhay ng tao. Agad niyang inutusan si Baekhyun na itigil ang ganoong mga tanong, malinaw na iniiwasan ang mas detalyadong talakayan tungkol sa kanyang nakaraan. Si Baekhyun ay lubos na naakit sa misteryo ng taong nagtagumpay na mailagay ang Sacred Blade sa ilalim ng lupa ng ari-arian at mahermetikong naipasara ang lugar. Napaisip siya kung ano ang dahilan sa likod ng desisyong yun at kung posibleng may koneksyon ang kaluluwa ng Sacred Blade sa malamig na lupa. Hindi siya matahimik sa pag-iisip na marahil ay sinadya at kusa ng Sacred Blade na atali ang kanyang kaluluwa sa mundong ito matapos voluntaryong lisanin ang angkan. Hindi maunawaan ni Baekhyun ang tunay na layunin at nakatagong kahulugan ng mga aksyon ng kanyang misteryosong guro. Ang Sacred Blade of Immortality, na lumikha ng revolusyonaryong mga immortal sacred technique, ay naging patriarka sa murang edad na 21 at matagumpay na pinamunuan ang angkan hanggang sa edad na 70. Tinawag siyang Patriarch of the Iron Blood. Bagamat may walang kapantay na talento ang kanyang anak, hindi nito kailanman nalagpasan ang antas ng kanyang ama, na nagdulot ng malalim na awa sa lalaki. Ang ama ay madalas mangarap ng araw na malalampasan ng kanyang anak ang kanyang kasanayan, isang likas na hanggarang makita ang anak na maging mas malakas at matagumpay. Ang sinumang magulang ay nangangarap na malampasan ng kanilang anak ang kanilang tagumpay, tinitingnan ito bilang pinakamataas na anyo ng personal na katuparan at tagumpay ng lahi. Isang araw, itinuro ng anak ang isang makabuluhang kakulangan sa Fire Sun Technique, ngunit tanging mayabang na pinayuhan lamang siya ng patriarka na magtuon sa kanyang pagsasanay. Ito ang naging unang kritikal na pagkakamali ng patriarka, kanyang tinanggihan ang konstruktibong puna ng anak at tumugon ng may bahagyang nakatagong ngiti. Muling itinuro ng anak ang seryosong problema sa Mystery Meridian, binanggit ang kawalan nito ng bisa at ang pangangailangan ng radikal na pagbabago. Sa pangalawang pagkakataon, nang ipahayag ang mga kritikal na puna, nakaramdam ng matinding iritasyon at galit ang patriarka. Sa ikatlong pagkakataon, dumating ang anak kasama ang kanyang anak na babae at buong galat na inihayag na natapos na niya ang trabaho sa revolusyonaryong teknolohiya. Nagawang itama ng anak ang mga pangunahing kakulangan sa Young Sunfire Technique at ang anyo ng Blade of Heaven and Earth. Buo ang loob niyang nagtungo sa silid pagsanay upang subukan ang kanyang pamamaraan. Sa oras na yun, naroon din ang Sacred Blade of Immortality at nagsasanay. Sa unang sandali ng pagpasok ng anak, agad niyang naramdaman ang napakalakas na enerhiya sa silid. Nagpahinga ang Sacred Blade mula sa kanyang pagsasanay at maingat na pinakinggan ang dahilan ng pagbisita ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng anak ang kanyang hanggarang ipagpatuloy ang kanilang huling tensyonadong pag-uusap. Hindi maunawaan ng ama kung bakit patuloy na ginugugol ng anak ang kanyang oras sa tila walang kabuluhang mga paliwanag. Gayunpaman, iginiit ng anak na natagpuan niya ang fundamental na solusyon sa problema. Ipinaliwanag niya ng detalyado na ang huling 3 anyo ng Heaven and Earth Blade ay salungat sa Young Sunfire Technique at mga puwersa ng pagkasira. Bagamat pinapalakas ng mga ito ang mga apoy, labis din nilang pinapalaganap ang mga ito. Ang tunay na dahilan ng patuloy na iritasyon ng patriarka ay nakaugat sa mga nakaraang trahedya dulot ng mga hindi magkatugmang enerhiya na nauwi sa pagkabaliw. Subalit, mariin niyang tinanggihan ang malinaw na katotohanan na lalo pang nagpalala sa kanyang panloob na iritasyon.
Napansin ng anak ang lumalalang kalagayan ng kanyang ama at hinimok itong kalmayan ng sarili habang naghahanda ng hindi mapapasinungalingang ebidensya na tama ang kanyang teorya. Kung hindi sapat ang mga salita, handa na siyang ipakita ito sa praktikal na paraan. Sinimulan na niyang bunutin ang kanyang espada. Nang walang pagtutol, binunot din ng ama ang kanyang espada upang maingat na subukin ang teorya ng anak. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi maipaliwanag maging ng Sacred Blade mismo. Marahil ang pagkabigla ng sitwasyon o ang matinding lamig na pumihil sa kanilang kilos sa kritikal na sandali. Marahil ang mga apoy ay naging napakalakas at tuluyang nawala ng kontrol habang ginagamit ang pamamaraan. Sa isang trahedyang aksidente, mortal niyang nasugatan ang kanyang sariling anak. Sa takot at pagkataranta, agad siyang tumakbo upang humanap ng manggagamot, umaasang maisasalba ang anak. Ngunit nang bumalik siya kasama ang manggagamot, patay na ang kanyang kaisa-isang anak sa bisig ng sariling anak na babae. Ang Sacred Blade of Immortality ang personal na nakapatay sa patriarka at sa kanyang anak sa harap mismo ng nagulat na apo. Ilang araw matapos ang nakakapangilabot na trahedya, bigla siyang naglaho ng walang bakas, at formal na inihayag ng angkan ang kanyang pagkamatay dahil sa katandaan. Makalipas ang ilang panahon, inamin ng Sacred Blade na tama ang kanyang anak, talagang mayroong seryosong kakulangan sa Fire Sun Yangang technique at sa anyo ng Heaven and Earth Blade. Sinubukan niyang ayusin ang problema ayon sa mungkahi ng kanyang anak, ngunit napagtanto niya na aabutin ng napakahabang panahon upang ganap na malutas ito, at napagtanto rin niya na imposibleng matapos ang trabaho sa panahon ng kanyang buhay. Si Baekhyun ay hindi man lang nagduda sa ganitong trahedyang nakaraan ng kanyang guro at inakala niyang sinusubukan lamang nitong magsisi sa nangyari. Bahagyang totoo ito, ngunit malamang na ang pangunahing dahilan ay ang personal na kasiyahan at ang pagnanais na tapusin ang nasimulan. Ipinaliwanag ng banal na espada na tanging ang mga tao sa Chul ang nakakaalam kung nasaan ang espada. Nagtaka ang lalaki kung gaano kataas ang posibilidad na ibinente ni Yongnea ang impormasyong ito. Ipinaliwanag ng guro na ang mga residente ng Chul ay nanumpa ng katahimikan kaya't malabong pagtaksila nila ito. Isang guro na may ganitong antas ang makakaunawa sa lakas ng kalaban sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang espada. Gumamit ang CHP Ra ng makapangyarihang sining ng pakikidigma na hindi alam ng guro, ngunit ang natitirang mga mersenaryo ay mahihina lamang ang mga teknik na kanilang alam. Isang mahalagang detalye ito, hindi maunawaan ni Baekhyun kung bakit tahimik ang kanyang guro sa lahat ng oras na ito. Sa wakas, narating nila ang silid ni Baekhyun. Hindi pa gising ang bata, ngunit nais ni Baekhyun na mapag-isa kasama ang kanyang kapatid. Nalaman niyang uminom na ang kapatid niya ng isang bihirang milagrosong gamot at hiniling na magising na ito. Sa pagkaluhod, inamin ni Django ang kanyang kasalanan. Nangyari ang lahat dahil minamaliit niya ang kanilang mga kalaban. Tinanong ni Baekhyun kung handa ba si Django na magsisi sa kanyang kasalanan. Pumayag naman ito, ngunit hindi nakita ni Baekhyun ang halaga ng kanyang miserableng buhay kaya iniutos niyang ipagpatuloy ang investigasyon. Pinaghinalaan ng guro na maaaring nagtatago ang kaaway sa likod ng maskara. Kahit ang sekta ng bahay ay walang nalalaman tungkol dito, naintindihan niya na ang taksil na mandirigma ay sinubukan talagang itago ang kanyang sining ng pakikidigma. Ipinakita ng kaaway ang kamanghamanghang talino at katatagan, sistematikong winuwasak ang lahat ng mga saksi upang ganap na burahin ang anumang ebidensya ng kanyang mga krimen. Patuloy niyang inagaw mula sa mga kamay ng mga investigador ang kahit na kaunting mga pahiwatig na magbubunyag ng katotohanan. Sa kritikal na sandali, dahan-daang nagkamalay si Baekhyun, nagtataka kung nasaan siya. Habang si Baekhyun, puno ng saya at ginhawa, ay tinanong ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang kalagayan at posibleng pananakit. Biglang nagsimulang magsalita ang bata tungkol sa kanilang ina sa paraang napagtanto ng guro na si Baekhyun ay nasa estado ng deliryo. Maingat na ipinaliwanag ni Baekhyun sa kanyang kapatid na ang kanilang ina ay naglakbay papunta sa kanluran. Ngunit mariing tumutol si Baekhyun, sinasabing dapat isinama siya nito. Pinakalma siya ng kanyang kapatid, ipinaalala ang kanyang murang edad noong umalis ang kanilang ina. Bigla na lamang napansin ni Baekhyun ang isang malamultong figura sa tabi ni Baekhyun ang kanilang lolo na malinaw niyang nakita ngunit hindi narinig. Kaagad na pagtanto ng banal na espada na nakikita lamang ni Baekhyun ang kanyang lolo dahil nasa kritikal na linya ito sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lalong nag-alala si Baekhyun sa grabeng kondisyon ng kanyang kapatid. Maingat niyang hiniling sa bata na magpahinga muna. Ngunit nais niyang malaman kung may naaalala ito tungkol sa mga misteryosong taong nakamaskara.
Sa nanginginig na kamay at basag na tinig, sinabi ni Beckhagen na habang tumatakas, ginamit ng estranghero na nagkubli sa kanya ang isang bihira at lihim na teknik ng Way of the Moon. Nabigla si Baekhyun sa balitang ito dahil ito ay isang eksklusibong lihim na kagamitan ng kanilang pamilya pang seguridad na mahigpit nilang binabantayan. Malinaw na naunawaan ni Baekhyun ang pangangailangan ng personal na kontrol sa doktor upang masiguro na walang impormasyong kumalat. Walang sino man ang dapat makaalam na nakatanggap si Baekhyun ng isang misteryosong gamot. Sa wakas, nakumbinsi siya sa pagkakaroon ng isang taksil sa loob ng pamilya na balak niyang harapin ng walang awa. Di nagtagal, nagkita sina Baekhyun at Baek Roy-ta sa isang tahimik na hardin sa likod ng maringal na ari-arian ng angkan ng Baek, kung saan ang mga namumulaklak na puno ay lumikha ng isang hindi mailarawang atmosfera ng ganap na katahimikan at malalim na kapayapaan, nakabaligtaran ng tensyonadong panloob na sitwasyon. Matapos makalakam ng lakas ng loob, diretsa ang ipinaliwanag ni Baekhyun sa kanyang tiyuhin ang kanyang hanggarang lisanin ang sariling angkan at sumali sa misteryosong chul. Sa mabigat na puso, ibinahagi niya ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa lumalalang kondisyon ng baga ng kanyang ama at ang seryosong kalagayan ni Baekhyun, na kahit matapos gumaling ay kakaharapin pa rin ang mga epekto ng kanyang mga sugat sa mahabang panahon. Sa kasalukuyang sitwasyon, mataas ang pag-asa ni Baekhyun na ang kanyang maimpluwensyang tiyuhin ay makakumbinsi sa mga konserbatibong nakatatanda na payagan si Young Naima na kunin ang marangal na posisyon bilang patriarka. Kung hindi, ang kanilang sinauna at makapangyarihang angkan ay tiyak na maglalaho. Sa kapanapanabik na sandaling ito, isang mapanlinlang na plano ang nabuo sa isipan ni Baek Roy. Napagtanto niya na pagkatapos ng pag-alis ni Baekhyun, mananatiling bakante ang posisyon ng patriarka, nalilikha ng perpektong pagkakataon upang agawin ang kapangyarihan sa angkan at kalaunan ay gawing susunod na patriarka ang kanyang ambisyosong anak. Mahusay na itinago ang kanyang tunay na layunin, sumagot siya sa binata ng kunwaring pangunawa, sinasabing gumawa ito ng napakahirap ngunit matalinong desisyon, at solemneng nangako na tutulungan siya sa anumang paraan. Habang pinagmamasdan ang kanyang pamangkin, nagulat si Baek Roy-ta na napansin kung paano ito naging isang tao na kasing kalkulado at malamig tulad ni Baek Ruan, handang iwan ang kanyang malubhang nasugatang kapatid at may sakit na magulang para sa sariling kapakanan. Matapos ang maikling talakayan, nagkasundo silang magsagawa ng isang mapagpasyang pagpupulong sa loob ng 7 araw at gabi. Nang lisanin ni Baek Roy-ta ang hardin, lumitaw ang isang nakakabahalang detalye. Ayon sa kwento ni Baekhyun, sa gitna ng laban, nagawa niyang mahawakan ang likod ng kamay ng misteryosong kalaban. Ngunit nang suriin ang kamay ng kanyang tiyuhin, walang anumang bakas ng sugat ang natagpuan. Pinayuhan ng bihasang guro na pansamantalang ipagpaliban ang investigasyon, binibigyang diin na sa kasalukuyan, mahalaga para kay Baekhyun na magtuon sa may sensinang pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, hanggang sa huling hininga, ang tunay na mandirigma ay dapat umasa lamang sa sariling kasanayan sa sining ng pakikidigma. Ang misteryosong anyo ng Sword of Heaven and Earth ay nangangailangan ng hindi matatawarang husay. Ipinaliwanag ng guro na kahit gaano pa kabilis ang isang tao, hindi siya kailanman makakaabot sa dakilang kalangitan, ni hindi niya may tatago ang walang hanggang anino na inilalabas ng Vault of Heaven. Sa partikular na solemnidad, sinabi ng guro na kapag ganap na napag-aralan ni Baekhyun ang mga natitirang masalimuot na teknik, siya ang magiging kaisa-isang maestro sa buong malawak na mundo na nakaunawa sa lahat ng banal na pormasyong ng sinaunang sining. Bagamat tila imposibleng maabot ang ganoong dami ng kaalaman sa loob lamang ng isang linggo, naunawaan ng matalinong guro na nakasalalay ang lahat sa hindi matitinag na determinasyon ni Baekhyun, lalo na't hindi pa siya nakakagamit ng panloob na enerhiya. Dapat niyang ituon ang lahat ng kanyang lakas sa perpektong pagpapatupad ng porma nang hindi sinusubukang maunawan ng maaga ang malalim na diwa ng banal na espada. Matapos ang ilang oras ng matinding pagsasanay, nagawa ng binata na magsagawa ng teknikal na tamang mga galaw, ngunit dahil sa sobrang higpit ng kanyang hawak, nasugatan niya ang balat ng kanyang mga palad hanggang sa damyugo. Ang guro, na naantig sa dedikasyon ng kanyang estudyante, mahinaong sinabihan nito na huwag mag-alala, at may pagmamalaking binanggit ang tunay na pambihirang likas na talento nito sa martial arts. Gayunpaman, nang hindi narinig ni Baekhyun ang tahimik na salita ng kanyang guro, napagtanto ng Sacred Blade na may alarma, tila tinanggap ng binata ang katotohanan na ang Majestic Sword ay 30 hakbang ang layo mula sa kanya, ngunit naririnig lamang niya ang tinig ng matanda mula sa distansyang ilang hakbang lang. Nang muli niyang buhatin ang mabigat na espada, may napansin siyang kakaiba. Walang kahit isang gallows sa kanyang nasugatang kamay,
na lubhang hindi pangkaraniwan para sa isang mandirigmang espada. Ang hindi inaasahang tuklas na ito ang nagpaunawa sa kanya na masyado pang maaga upang tanggalin ang kanyang mga hinala. Sa dapit hapon, maraming tao ang nagtipon malapit sa marangyang silid ni Vitaly. Si Bekroita, na nais manatiling hindi napapansin, magalang ngunit matatag na pinauwi ang babaeng kasama niya, tiniyak na hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Kasama ang dalawang tapat na kasamahan, narating niya ang isang tagong gusali sa gilid ng ari-arian, kung saan iniwan niya ang mga ito sa labas habang nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang misteryosong layunin ng mag-isa. Pagbukas niya ng mabigat na pintuan, nakita niya sa dilim ng silid ang nakabaluktot na figura ng isang tahimik na matandang lalaki, na taliwas sa lahat ng patakaran ng kagandahang asal ay hindi bumati sa mataas na panauhin. Agad na ipinaliwanag ng masipag na katulong ni Vitaly na ang matanda ay pipi mula pagkasilang, kaya't hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagsunod sa mga seremonya. Gayunpaman, si Bekroita, malinaw na nabuwisit sa di-autorisadong pakikialam ng kanyang katulong, ay mabilis na inilagay ang matalas na espada sa nanginginig na leeg nito. Sa kabila ng desperadong babala tungkol sa panganib ng ganoong mga kilos, galit na galit si Bekroita at walang awang tinaga ng espada ang mukha ng kanyang katulong, at pagkatapos ay marahas itong inihagis sa maalikabok na sahig, habang banta niyang itinuhog ang talam ng espada sa mga tabla malapit sa maputlang mukha ng natalong kalaban. Si Bekroita, hirap pigilan ng kanyang namumuong galit, ay mariing nagtanong kung paano naglakas loob ang traidor na lumapit sa kanya na parang umaasa ng mainit na pagtanggap, lalo na matapos ang traidor na paglabag sa banal na panata at ang makasalanang pag-atake kay Bekiyang. Ang misteryosong lalaki na nagpapanatili ng kamanghamanghang kapanatagan ay ipinaliwanag na napilitan siyang itago ang kanyang masyadong kilalang mukha at magalang na hiniling na mula ngayon ay tawagin na lamang siyang numero 3. Sa mahusay na pagpapanggap ng malalim na pagsisisi, humingi siya ng paumanhin para sa gulong na dulot niya at sa kanyang ginhawa ay pinatawad siya. Sa huli, ang makapangyarihang organisasyon na kinabibilangan niya ay kilala sa malawak nitong koneksyon sa pinakamataas na antas ng lipunan. Dahan-daang bumangon mula sa sahig at pinapagpag ang kanyang maruming damit, buong pusong nagpasalamat si numero 3 kay Bekroita para sa husay nitong pagtatakip sa mga bakas ng kanilang mga lihim na aktibidad. Magalang din niyang hiniling ang patuloy na mahalagang kooperasyon hanggang sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang grandiosong plano. Sa tensyonadong sandaling ito, dumating ang matagal nang hinihintay na balita. Ang kanilang mga ahente ay walang pagod na naghahanap ng maalamat na singsing na minsang pagmamay-ari ng Sacred Blade of Immortality mismo. Ayon sa mga natuklasan, ang kanilang lihim na layunin ay nagbago, kinakailangan na nila ang maalamat na espada ng banal na talam. Gayunpaman, may pagsisising ipinaliwanag ni Bekroita na ang mahalagang espada na ito ay nasa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga nakatatanda, at sa ngayon ay hindi pa niya ito makuha. Bilang tugon, mahinaong sinabi ni numero 3 na ang makapangyarihang organisasyon na Great Darkness ay may sapat na pasensya sa ngayon. Subalit, si Bekroita, pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala, ay iginiit ang kanyang hinihintay na gantimpala dahil naubos na ang naunang gamot na natanggap niya. Ang misteryosong bisita ay nag-abot sa kanya ng isang maliit at eleganteng bote. Maingat na sinuri ni Bekroy ang sisidlan at nagtanong kung ang misteryosong lunas na ito ay sulit sa kapalit na lumalalang pagkasira ng kanyang isipan. Si numero 3, may mahiwagang ngiti, ay nagpahayag ng pagtataka na hindi pa nararamdaman ni Bekroy ang buong epekto nito, at nangako na magbibigay ng mas epektibong lunas matapos makuha ang pinakahahangad na espada. Pagkatapos nito, naghiwalay na sila ng landas. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Bekroita ang tunay na layunin ng organisasyon ukol sa espada, mahigpit niyang binalaan ang mga ito na huwag lapitan ang kanyang ambisyosong anak sa oras na makuha niya ang kapangyarihan sa kanilang angkan. Pagbalik sa kanyang marangyang silid, kinuha ni Bekroita ang kanyang nakakatakot na maskara mula sa isang lihim na taguan. Napagtanto niya na ito lamang ang paraan upang mapigilan ang masakit na pag-atake. Maingat niyang inilapat ang gamot na natanggap sa panloob na bahagi ng maskarang tinadtad ng matutulis na tinik. Habang isinusuot niya ang maskara, ang mga matatalim na tinik ay malupit na bumaon sa kanyang balat, na nagdulot ng alon ng matinding sakit na nagbigay sa kanya ng baluktot na kasiyahan. Sa kabila ng sakit, ito'y tila nagbibigay ng kakaibang aliw sa kanya. Matapos magpakalma, maharlikang umupo si Bekroita sa kanyang paboritong upuan, habang nalulubog sa mga pag-iisip tungkol sa mahiwagang espada. Karamihan ay itinuturing ito bilang isang karaniwang, bagamat sinaunang espada.
Ngunit alam ni Beckroy na ang kaluluwa ng Sacred Blade of Immortality ay hindi maihiwalay sa makapangyarihang sandatang ito. Naisip niyang posibleng ginagamit ng misteryosong organisasyon ang espada upang tawagin ang espiritu ng maalamat na mandirigma. Gayunpaman, itinuturing niya silang baliw at hindi maintindihan kung bakit nila kailangan ng sinaunang espiritong ito. Sa mga sandaling yun, masigasig na nagbabantay ang mga gwardya sa panlabas na hardin malapit sa mga silid ni Beckroy Tai. Nang dumating si Bekigang, mariing tumanggi ang mga gwardya na papasukin siya, kahit pa mataas ang kanyang katayuan. Nang maunawaan niya ang kawalang pag-asa ng sitwasyon, mapagkumbaba niyang hiniling na pahintulutan siyang maglakad-lakad man lamang sa mataas na mga pader ng hardin.